Sabi ng karamihan, don't buy a Ford if you can't afford. Akalaan nyo ba namang itong Ford Everest ko? Dadalhin ko dapat ngayong araw na to sa car wash, kaso ayaw niyang mag-start. Eto, pakinggan nyo. O diba? Panigurado ko pagdating sa comment section, ang dami na namang basher na magko-comment na sirain ang Ford. Kaya eto mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ida-diagnose yan. Makikita nyo dyan sa ating gauge panel, lumabas yung wrench icon. Tapos kinabitan ko na rin yan ng scanner at ayan ang lumabas. Water and fuel sensor A circuit high, tsaka fuel rail system pressure too low, bank 1. Aba, pag natapat kayo sa mapagsamantala, malaking pera agad yan. Pero ako mga bossing, ang unang-una kong ipagagalaw sa inyo ang fuel filter. Kailangan muna nating mapalitan yan. Tapos ma-check natin kung maayos yung problema after nating palitan ng filter. Kailangan nyo lang naman munang gawin dyan is syempre tanggalin tong harness ng connector natin sa ating water and fuel sensor. Tapos yung lock ng ating mga hoses, tanggalin nyo. Siya nga pala, make sure guys na naka-turn off ang inyong ignition switch pag tinatanggal ninyo ang hoses para hindi gumana yung ating fuel pump. Pag natanggal nyo na yung harness tsaka yung hoses, pwede nyo nang hugutin ngayon yung pinaka-canister nya. Ialog-alog nyo lang ng konti at suportahan nyo sa ilalim habang hinihila naman ng isang kamay ninyo sa taas. Sorry naman guys, hindi pala napansin ng anak ko na hindi niya napindot yung record button nung tinatanggal ko yung mga screw ng cover nitong ating filter. Pero yan, tatanggalin nyo lang naman yon. Tapos gumamit kayo ng plastic pry tool para may angat yung pinaka-cover. Makikita nyo dyan yung may laman pang diesel yung ating canister. Tapos syempre, huhugutin na rin natin dyan yung pinaka-filter. Nandito na tayo sa pinakamahirap na part guys. Alam nyo ba na yung fuel filter na yan, napakahirap tanggalin. Pag bumili nga pala kayo ng bagong fuel filter, may kasama yung panghugot. The problem is, napakahirap talagang tanggalin ng filter na yan. Kaya gagawa tayo ng solusyon at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-effective way para matanggal natin ang filter na yan. Ito na yung matinding technique yan guys. Gagamit na tayo ng plastic twine or mas kilala natin bilang strong panali. Tapos isasabit natin yan sa any stable metal or kahoy na matibay, tapos hihilahin natin pababa yung pinaka-housing. Ayan, di ba tignan nyo, ang bilis matanggal ng filter. Ngayon naman, syempre bago nating ilagay yung bagong fuel filter, linisin nyo na rin yung pinaka-canister pati yung kanyang cover para naman mas presentable at mas matanggal natin lahat ng dirt. Sa mga magtatanong nga pala saan ko nabili yung aking fuel filter, ilalagay ko na lang yung product link sa video description tsaka sa pin comments. Pag bumili kayo ng fuel filter, bukod sa kasama na yung pantanggal ng filter, may kasama na rin yung O-ring. Kaya wag na kayo magtipid ha. Gumamit na kayo ng panibagong O-ring. Tapos yung bagong filter, kailangan nyo siguraduhin na maisagad nyo sa pinakailalim at mag-snap. Tapos ito na nga yung pinakabago nating O-ring. Ayan. So mamamagana yung lumang O-ring dyan, kaya wag nyo na yung i-recycle. Wag nyo na yung gamitin ulit. Sa paglalagay ng cover guys, wag kayong mag-alala. Hindi kayo magkakamali dyan kasi maima-match nyo talaga yan. Yung mga butas nyan magkakamatch. Tapos syempre doon sa pinakailalim, makikita nyo na rin naman na tama yung pagkakalagay. Pag nailagay nyo na yung cover, ilagay nyo na ngayon yung mga bolt nya. O ayan guys ha, sinigurado na ng anak ko na napindot na niya yung record button. Pasensya na talaga. Pero sa pagtatanggal niyan, imagine niyo na lang kung paano ko siya kinakabit ngayon. Ibabalik nyo rin naman siya sa dati niyang posisyon. Ngayon natapos na tayo magpalit ng filter, syempre ibabalik na natin yung pinaka-canister dun sa kanyang lalagyan. Ingat guys ha, kailangan masigurado ninyo na kumapit siya dun sa pinaka-bracket niya. Tapos ibalik nyo na yung mga hoses nya and make sure guys na syempre pag naibalik nyo yung hose, ilock nyo para hindi mahugot yung hose guys kasi malakas ang pressure nyan. Tapos syempre yung pinaka harness, huwag nyo rin kalimutan, ikakabit din natin yan. Pag naikabit na natin lahat guys, huwag nyo agad i-attempt na paandarin yung ating makina. Kailangan muna nating i-bleed yung ating system. So paano gagawin yon guys? Simple lang. Turn on and turn off nyo lang yung ignition switch nyo several times. Wala namang specific na bilang, pero akong ginagawa ko dyan siguro more than 10 para masigurado ko na puro fuel na ang nandun ngayon sa loob ng ating fuel filter canister. After ma-bleed ng maraming beses, pwede nyo nang itry paandarin. Kung sakaling hindi pa siya mag-start,
bleed nyo lang ulit. Pero kapag nag-start na siya, ayan naman ang gagawin ninyo. Check nyo yung mga hoses kung nagli-leak yung ating diesel. Make sure na walang leak yan guys ha. At syempre kanina, alam nyo naman, bago natin ayusin yung problema ay nag-scan tayo tapos may error code na lumabas. So ang gagawin na lang natin dito is i-clear code na lang naman natin tapos ipapakita ko rin sa inyo dyan na wala na talaga siyang fault code. Ayan guys ha, pinakita ko sa inyo kung gaano lang naman kasimple ayusin ang ating mga Ford. Huwag na kayong matakot. Ang importante basta car owner ka, alamin mo kung ano yung basic maintenance and PMS ng ating sasakyan.